Hello, hello, Libra Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for July 13 hanggang 19. Alamin natin, naghihintay po para sa inyo sa mga petsa na yan. But first, ihanda mo na Libra ang yung isang tanong ha. Kung meron kang pangmalakasang one question, hawakan niyo po yan at sa dulo po, atin po yung babasahin by using these cards. Okay? Stay tuned for that. Let's begin. Holy Spirit, Spirit guides, guide us for today. Inhale and exhale. Your cards for the week. Yun. Nice, nice, nice. Beautiful, beautiful. Siya nga pala mga Libra, maraming salamat po sa lahat ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nag-share, nagko-comment. Naku, malaking tulong sa akin yan. Every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. Sa mga new subscribers natin, hello po, welcome po sa ating channel. Naway nag-enjoy po kayo sa ating reading for today. And continue po na i-share nyo po yung ating videos para po marami pang Libra ang makapanood nito. Okay? So, thank you for not skipping the ads. Malaking tulong po yan. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. So, in the background of your reading, meron kang the Three of Wands. Wow, wow, wow. Talagang ito na yung panahon na darating yung mga hinihintay. Okay? You've been waiting patiently sa isang bagay. Sabi mo, kapag ito dumating, lalarga na ako. Pag ito dumapo sa kamay ko, sigurado na, gogora na, wala nang lingon-lingon. No? It's all about you making a choice. Nasabi mo, ilalaban ko na. Some of you are traveling. Maraming cards dito nagsasabi na baka mag-travel ka, no? Maybe going to a different place, different country, o baka mamaya this week pupunta ka sa kabilang bayan o sa Maynila para meron kang asikasuhin, no? So kung ano man tong biyaheng ito ay resulta ng mga hinihintay. So congratulations. Kaya kung ikaw man ngayon ay may inaasahan, whether package man yan, pera, documents, or approval, it will come now. Congratulations. So, in your core energy, meron kang the Magician card. This is really a big, big manifestation. Meron kang hiniling, meron kang sinabi before, na sabi mo, makukuha ko yon, akin yon, mangyayari to, darating to. Ayan, dumating nga, no? Talagang natupad yung sinabi mo, natupad yung dinasal mo, and here you are enjoying that dream in your reality. Kaya anong dapat gawin ni Libra ngayon? Kailangan mong pagkatiwalaan lahat ng kakayanan mo na enough na yung experience ko, I have the enough resources para asikasuhin yung pagtupad nito ngayon. Your spirit guides are calling you, now is the right time to take action pagdating sa mga expansion, growth, or project, or sisimulan mong endeavor. This is the right time. Kumbaga, nakaayon sa iyo ang tadhana para asikasuhin yan. Congratulations. Magician, the Queen of Cups. Meron kang dalawang queen dito. Queen of Cups and then the Queen of Wands. Sabi niya, yung laman ng puso dapat inaaksyonan. Yung alam mong tamang gagawin, ramdam mo na this is mine. This is the right time. I will pursue this. No? Matagal kang nagnais nito, sabi mo, God, this is what my heart wants. Dito ako sasaya, dito ako mafulfill, dito ako liligaya. Ibigay mo sa akin. Binigay. Kaya anong dapat gawin ni Libra ngayon? Alagaan. No? Kapag binigay, alagaan, gawin ng makakaya para ito tumubo, magbunga, tumagal, lumaki. Congratulations. Okay? Ewan ko ba, pero meron ako nakitang tindahan. Meron ba sa inyo nag-manifest ng tindahan or negosyo sa loob ng bahay? Parang ganun eh. So congratulations kung sino ka man, parte ka ng reading na ito na dahil ninais mo, dahil tawag ng damdamin, tawag ng puso, ibibigay. Congrats, congrats, congrats.
So, mga Libra, ano ba tong minamanifest mo? Ano ba tong hiniling mo na talagang namang ibibigay ngayon? I-comment mo nga para matulungan pa yung additional manifestation natin. Write it down, it will happen to you. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the 8 of Wands. 8 and 8 here. Swerte ka, meron kang 8-8. Angel number po yan of abundance and power. Meron kang power to make it happen. Meron kang power to kunin yung hinihintay. And may power ka para to pa rin yung tawag ng damdamin. So congratulations. So 8 of Wands in what you need to focus on, meron daw pong darating na mabilis na aksyon ngayon. Mabilis na balita, mabilis na development, mabilis na bagay na kailangan talaga active ka. Kailangan nakatayo ka dyan, ready for action, na kapag tumawag, kapag dumating yung balita, kapag dumating yung resulta, gora ka kaagad. Nandoon ka kaagad. No? Ito yung panahon na hindi ka na magadalawang isip pa. Itong balitang ito ay kailangan kailangan ng dalas, kailangan ng energy agad-agad, 'di ba? Hindi katulad ng mga ibang bagay na sige pag-isipan ko muna, sige aralin ko muna. Ito hindi eh. Tinatawag kanya na huy, gising, bilis. Parang ganyan. So pag dumating to, boom, kailangan nandun ka sa eksena para siya'y asikasuhin. Okay? The 8 of Wands, the 5 of Cups. Okay, sabi dito ng yung spirit guides, kung ano man tong darating na ito, siya yung rason para makalimutan mo totally kung ano man yung mga kasawi ang palad mo in the past. Okay? Marami kang pagkadapa in the past, marami kang disappointments, heartbreak, or talagang pagkadurog noon, pagkadapa, pagkabokya. Pero sabi dito, dahil sa bagong bagay na to, makakalimutan mo na yon. Marirealize mong, ay, sige bitawan ko na kasi merong bagong dumating. Mas higit pa, mas maganda, mas okay. So ngayon, isi-shift mo ngayon Libra. Isi-shift mo yung focus mo sa bagong bagay at hindi na makaka-apekto sa'yo from now on itong mga luma, itong mga kasawiang palad or pagkadapa before. So ngayon, let's refocus ourselves sa mga bagong paparating na promising, much better, at magpapaunlad para sa'yo. Now is the right time to take action and focus your care sa merong ka pang mapapala. Okay? Importante yan. So mga Libra, ano po yung mga bansa na nais mong puntahan ngayon? Yung para bagang dream country to visit or travel. Ako, I want Japan, I want New Zealand, gusto ko ng Spain, ganyan-ganyan. So dream country yan. So ikaw, what is your dream country? I-comment mo, naku, baka matupad din para sa'yo. Okay? In the area of what you need, meron kang the King of Wands. Ang kailangan mo ngayon ay pambihirang tapang. Tapang na suungin, ipaglaban yung nasa plano. Kasi alam mo minsan, kahit ready ka na, kahit nandyan, natupad na, at alam ng puso mo na ito yung gusto ko, minsan, napupurnada. Bakit? Dahil kulang sa tapang. Kulang sa dedikasyon at motivasyon para ilaban yun. Para kunin yun. Kahit pa na-realize mo, ay, tama na yung kakaiyak ko sa past kasi may bago naman. Napakabilis dumating. And here you are, parang sabi mo, hala, dumating na, nandyan na. So good. Laban. Salubungin mo yung biyaya. Hindi porke na nandito na, kumpirmado na, ay bigla-bigla kang aatras. Halimbawa, nais mo talagang maging singer, kitang-kita mo na yung pangarap mo, pwede akong maging singer, akin to, akin to. Eh biglang nagpa-audition sa bayan o kaya sa SM o kaya sa isang TV network, tinawagan ka dahil nakita yung video mo online na kumakanta ka. Inaanyayahan ka para mag-audition. Pero bigla ka natakot. Sabi mo, ay ayoko po, baka hindi ko pala kaya. Sayang, lumalapit na sa'yo yung katuparan ng gusto mo, pero dahil naduwag ka, baka bigla kang umatras. Sabi dito, magkaroon ka ng fighting spirit to fight, no? To get it, to achieve it. Dahil yung alab na yan sa puso mo ay malaking factor para ipanalo ito. Okay? Ganyan kasimple yung explanation para dyan.
King of Wands, the Judgment card. Yes, Judgment's all about you realizing the truth, realizing the reality, and then a-action ka. Hindi porket na-realize mo kung ano yung reality, hindi ka nagagalaw. The fact na nagets mo na, kitang-kita mo, malinaw na malinaw, dapat kang umaksyon. Dapat kang humakbang para matupad yung reality na yon para sa'yo. Okay? Like I've said kanina, yung example natin, parang singer, na-realize mo ay, ini-invite ako ng gantong TV network para mag-audition. Siguro nga magaling ako, siguro nga kaya ko. So, yung realization na yan, magpapalakas ang loob mo para itulay, gawin, kumilos. Pero sabi ko nga, kung na-realize mo yung truth, tapos kinabahan ka pa rin, takot ka pa rin, duwag ka pa din, sayang. Sayang yung reality. Sayang yung realization na to. No? So kapag naliwanagan ka at alam mo yung ito yung tamang gawin, gawin mo. Okay? Importante yan for you. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Hanged Man. Sa dinami-dami at sa sobrang tagal ng mga delays, mga pagkaantala, yung parang feeling mo, pwede pa ba to? Kasi parang walang nangyayari, di ba? Pero now, lumiwanag ang isip mo na parang hindi eh. Hindi ako dapat makontentong nakabitin lang dito or nakatenga lang dito. Kailangan kong kumilos, gumawa ng paraan dahil ramdam mo na kaya ko na. Na-figure out mo na kung ano yung dapat mong gawin. Dahil buong puso mo tong iniibig, buong puso mo tong hinahangad, magagawa mo. Kumbaga, masasalubong mo ngayon yung manifestation mo na hindi ka lang umaasa sa tadhana, hindi ka lang umaasa sa darating, gumagalaw ka para makuha siya. And this week, ramdam ko dito na gets mo na kung ano yung dapat mong gawin. Hindi ka na nakatenga, hindi ka na naka-stuck dyan. Nahanap mo na yung tamang strategy para magawa ito ngayon. At sabi ko nga, walang makakatalo sa isang taong passionate, sa isang taong iniibig niya yung balak niyang kunin. So congratulations, your love for something, your affection for something, nakabuo ka ng isang malinaw na strategy para maganap siya. Congratulations, okay? The Hanged Man is being clarified by the Emperor card and the Hanged Man din, ikaw din. Sabi niya dito, talagang makakalaya na tayo sa buhol-buhol or sa pagkaantala or pagkabitin. Makakaisip tayo ng pinakawais na strategy para mangyari na ito. So congratulations, okay? Yung tapang, diskarte, disiplina mo ang maglalapit sa'yo sa iyong manifestation. Congratulations, okay? In the area of your near future, meron kang the World card. Si World card dito, talagang completion. Sinasabi niya na, uy, matatapos mo. Uy, magagawa mo yan. Uy, successful ka dyan. Ito na yung panahon na may transition ka. From pangarap, from pag-aalaga dito, ayan, magagawa mo siya with flying colors. Kung dati, nakatayo ka lang dito, nag-iisip na, mangyayari ba? Magagawa ko ba? Maaabot ko ba? Yes. No? Ito yung card na sinasabi niyang dadaanin mo talaga yung proseso at masasara mo siya. Makukumpleto mo siya. At papasok ka na sa next level. Kaya kung meron ka mang inaasikaso ngayon, hinihintay na mabuo, mangyari, it will come. And you will be successful sa larangan na yan. Congratulations. World card, the Six of Swords. Yes, tamang-tama yung sinabi ko na talagang makakaabante ka na. Akala mo forever ka dyan. Akala mo hanggang pangarap lang. Akala mo hanggang waiting game ka lang. Pero the waiting game is over. You will really move forward and tell yourself na nakompleto na sa wakas. Natapos ko na sa wakas. Nabuo ko na sa wakas. Kaya next level na ako. Next stage na ako. Hindi na ako babalik sa nakaraan na nahihirapan, pagod, puro frustration, puro heartbreak. Heto ka, nagigising ka na, nare-realize mo na yung potential mo at talagang mabubuo mo yung cycle for the next one. Congratulations. Talagang nakita ko ba, biyahe ka, parang lilipat pa nga, meron sa inyo na sabi mo,
Okay, tapos na dito, next naman. Parang ganun eh. You are now elevating, changing for the better. Congratulations po. In your challenge, meron kang the Queen of Wands. Naku, naku, naku. This week, susubukan yung iyong confidence. Parang ngayong linggong ito, lalabas lahat ng insecurity mo. Na parang, ay, hindi ko kaya. Ay, mas lalo mo napansin yung kulot mong buhok, yung hindi ka maputi, tapos nakita mo sa kabila na, ay, ang puti-puti naman niya, ay, ang ganda-ganda naman niya. Parang lalabas lahat ng insecurity mo. You will question yourself. You will question your worth. You will question your existence. At yung halaga ng ginagawa mo, kukwestiyonin mo yan. Na parang, kaya ko pa ba? Gagawin ko pa ba to? Tama ba to? Parang ganyan. So anong bala ni Libra ngayong linggong ito para malagpasan yung challenge na yan? Tiwala sa iyong sarili. Mahalin mo sarili mo. Go out. Show them all. Huwag kang matakot sa husga nila. Huwag kang matakot na baka mali yung sabihin nila. Huwag kang matakot na baka maliitin ako. No? Sa'yo magi-start yung confidence para magkaroon din sila ng confidence sa'yo. No? So, taas noo, chin up, no? And love who you are. Pagtanggap mo kung sino ka mula ulo hanggang paa, wala nang kahit sino pa man ang pwedeng man-down sa'yo o magpahina sa'yo. Hindi ka na kailangan ma-intimidate or mahiya, di ba? Just trust yourself, think positively, magagawa mo yung gusto mong gawin. Okay? Congratulations. The Queen of Wands, the Four of Pentacles. Yes, masyado kang guarded, hinaharangan mo sarili mo dahil nga feeling mo hindi ka magaling, hindi ka maganda, hindi ka marunong, or feeling mo hindi ka swak doon, or hindi ka successful dyan. Minsan nakaharang din yung feeling mo hindi ka nakagraduate, kaya parang hindi ka qualified, ganon. So baguhin natin yung labis-labis nating pag-guard sa ating sarili. We need to show them all na kaya ko din, marunong din ako, and open ako for new things. Open ako for spontaneity, open ako na ma-experience yan, humarap sa maraming tao dahil kaya ko. No? So buksan ang sarili, go forward, explore, maging bida-bida ka para makuha mo yung para sa'yo. Okay? In your fortune, meron kang overcoming obstacles, you can overcome anything. Napakalinaw. You can overcome anything. Kahit anong problema, kahit anong issue, kahit anong task or assignment or project or gagawin, kayang-kayang-kaya mo. So, trust yourself. Okay? In your fortune, meron kang the Eight of Pentacles. Naku, 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 naku. Napaka-fortunate nito. Sabi, kung ano daw tong pinaghihirapan mo, inaasikaso mo, pinagsumikapan mo, meron ng magandang bunga para dyan. Example, gusto mo magkaroon ng quota, ma-reach mo na yung standard or quota nga na talagang sineset mo for yourself, magagawa mo yan this week. Narinig ko rin parang merong promotion, merong pagtaas ng sweldo, meron ng taong nakakakita na mga pinaghihirapan mo kaya parang pupurihin ka, or i-elevate ka, ganyan. Kumbaga, lahat ng pinaghirapan, yung expertise mo, yung pagod mo, yung sakripisyo mo, yung pawis mo, meron kang makukuhang magandang biyaya this week. Example din, ikaw ay may tindahan sa palengke for quite a while, mahina ang benta, di ba? Pero nagsipag ka, naghanap ka ng paraan para dumami ang customer mo, ayan, dumadami nga, dinadagsa ka na. So parang ganun eh. Your effort will be rewarded this time. Congratulations. The Eight of Pentacles, the Ace of Wands. Yes, talagang bagong-bagong bagay ito. The promotion is here. Very clear yon. Congratulations. Kung ikaw ay naglalakad ng promotion mo, darating yan. Talagang bagong-bagong bagay ito. Nakita ko bagong kwarto, bagong opisina, bagong galawan, elevated ka. New life, new beginning. Kaya handa kang pagpawisan yan, pagtrabahuhan yan dahil alam mo na kapag nakamit ko to, kapag nagawa ko to, bagong buhay na ako. Congratulations. Really, this is really a spark. A spark in your life na sabi mo, ganito yung discarding gagawin ko, ganito yung strategy ko,
gagana siya para sa'yo. Congratulations. In your divine messages, meron kang bring love into the situation. Mahalin mo yung bagay na ginagawa mo. Sabi ko nga, kung nandiyan ang passion, kung nandiyan ang puso, kayang-kaya mo siyang magawa sa buhay mo. Congratulations. In your divine messages, meron kang the Six of Pentacles. What you give, you take. Okay? Kung ano yung ibibigay mo, pagmamahal man yan, aksyon, focus, at talagang pananalig, babalik din sa iyo yan tenfold. Okay? Sobra-sobra pa. No? So, panahon to para maglaan ka, mag-effort ka, bumira ka, maging passionate ka, maging professional ka, at ipakita mong kaya kong ibigay yung required sa akin. At asahan mo din, Libra, ibibigay sa iyo yung deserve mo. Kaya kung tamad ka ngayon, tatama rin din yung biyaya. Kung takot ka ngayon, naku, iiwasan ka din ng grasya. 'Di ba? So give it your all. Ipakita mo na you're willing to cooperate, you're willing to move, you're willing to charge forward para makubra mo pabalik yung magandang bagay na yan. Okay? Narinig mo ba yung pagkahol ng aso, Libra? That is your sign na parang sinisigawan ka din ng yung spirit guides na, huy, aksyon, huy, kilos, huy, laban. Okay? Six of Pentacles. The Five of Wands. Yes, wag na wag kang hihinto porket maraming kalaban, maraming kakompetensya, maraming sagabal. The fact na nandyan yan at nandyan ka din, ibig sabihin, meron kang puwang na lumaban dyan. Meron kang power na bumira dyan. So, wag kang papa-intimidate. Fight, so good, laban. Piliin mo yung mga laban mo ha, na dapat mong paglaanan ng oras, pagod, effort. No? Kailangan yung talagang alam mong meron ka mapapala, doon ka lumaban. Okay? And make sure na you know what you give. You know kung ano yung dapat mong ilaan. Walang duda, walang takot, walang alinlangan. Kasi alam mo na kaya mo tong ipanalo. Okay? Importante yan for you. Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Inkpot. Problems to be resolved. Yes, marami ka talagang problemang dapat solusyonan, pero sabi ko nga, magagawa mo ngayon. Makaisip ka ng paraan para solusyonan yan. You also have broken wishbone. Wish will not be granted. Sabi dito, meron ka pa rin mga bagay na dapat plansyahin para yung wish mo matupad. Naramdam ko dito na meron pang mga nakaharang. Meron ka pang dapat mga asikasuhin, buhisiin, plansyahin, or i-improve para ito yung mangyari na para sa'yo. Okay? You also have work, achievement, success. Yes, pagtrabahuhan mo lang at talagang merong makakapansin ng iyong hard work, merong makakapuna ng iyong dedication, and soon enough, you will succeed on that. Congratulations. You also have elephant, a long journey, either physical or mental. Sabi ko nga sa inyo, kanina sa opening natin, may biyahe akong nakita. Some of you ay lilipat, babiyahe, aandar, or mag-move up. Congratulations. Okay? Ang outcome ni Libra for July 13 to 19, the Three of Swords. 3-3. Meron kang 3-3 here. Angel number po yan of your ancestors' love for you. Kung meron po kayo na mayapang kamag-anak sa kabilang buhay, no, hanggang ngayon talaga namang pinoproteksyonan kanila, iniingatan kanila. So, why not after watching this video, magtirik ka ng kandila or magdasal ka para pasalamatan yung kamag-anak mo sa kabilang buhay na talagang love na love ka, iniingatan ka, ginagabayan ka. Okay? So, ang outcome mo na Three of Swords, talagang makakalaya ka na from all the pain, from all the heartbreak. Kung nakaranas ka ng pagsubok noon, talagang hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin, panahon to para i-let go na yan. Bitawan na. At yakapin natin ng may giting, may bilis, may energy, yung mga bagong bagay. Sabi nga, wag mong tambayan yung problema, wag mong tambayan yung issue. Hanggat nandyan pa rin yung pain, yung sakit, yung pagkadismaya, gagalaw ka pa din, dediretso ka pa din. Dahil unti-unti, kapag niyakap mo yung mga bagong bagay, unti-unti mo nang makakalimutan ito. Unti-unti mo nang malulusaw ito dahil you realize na ay may bago pa. Bakit ko iiyakan yung luma? May bago naman. Parang ganyan. Okay? Three of Swords. Meron kang the Queen of Swords. Making a big, big choice.
Talagang sabi mo, ayoko ng laro-laro, ayoko na ng paligoy-ligoy, ayoko na ng paiba-iba. I am now standing for myself. I'm gonna speak up. Ako yung gagawa ng kwento ng buhay ko. Hindi na ako papayag na maapektuhan ako nito or masira ako ng past ko. Kaya kong baguhin ang buhay ko. Kaya kong ibangon ang sarili ko. And I will start now. So meron ka talaga malaking desisyon ngayon to charge forward and go to the next level. Congratulations. Okay? Kayang-kaya mo yan. Huwag kang papadaig sa lahat ng mga pinagdaanan mo. Kayang-kaya mong baguhin ang kwento ng buhay mo. Kaya maging matapang ka, maging decisive ka, pipili ka ng isang malaking desisyon na papanindigan mo. Okay? Congratulations. So Libra, dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na dyan. Isipin mo tong one question mo. Inhale and exhale the answer to your question. The Two of Cups, the Four of Cups, and the Knight of Swords. Okay. Sabi dito ng yung spirit guides at the bottom, you have the King of Wands. Maging matapang ka ngayon. Matapang na harapin kung ano yung reality ng buhay mo. Alam ko super disappointed ka with a lot of things. A lot of things. Mga hindi natupad, mga walang nangyari, mga naaberya, mga plakdang moments, no? Pero hindi ka daw dapat makontento lamang doon. May bagong darating. May bagong importanteng bagay para sa'yo na kailangan mong tapangan ng sarili mo na, sige, tanggapin ko yan. Sige, yakapin ko yan. Nakita ko dito na nakatadhana ito for you. Aligned na aligned yung bago sa future mo. No? Kaya kung meron ka mang partner, asawa, or kaibigan, or loved ones mo na kailangan mong kausapin patungkol sa changes na ito, patungkol sa bagong yayakapin mo. Dahil alam mong ayaw mo itong palagpasin, ayaw mo itong sayangin, itong opportunity na yan. Kaya kung may sagabal man na boss, kaibigan, pamilya, baka magulang, or lover mo, kausapin mo siya para maintindihan niya kung ano itong bagay na gusto mong ipaglaban. No? So now, sit down, talk to this person, para maintindihan mo rin kung ano ba yung dapat mong kaharapin sa bagong bagay, and then charge forward. Panahon to para maging energetic ka and chase that dream, chase that goal, chase that opportunity na manggagaling dito. No? So, do not lose hope, do not lose your temper, kayang-kayang daanin sa usapan to para maasikaso mo yan. If you're waiting for a yes or no, the answer is yes. Yes siya, pero kailangan mo siyang asikasuhin. Kailangan mo siyang pagtiyagaan. Hindi to madali, pero fulfilling to para sa'yo. Kaya kailangan ng tapang, kailangan ng tiyaga na yakapin yung bagong bagay. Huwag nang balik sa past. And then, pag-usapan. Kung sino yung mga taong dapat mong kausapin, importante yung communication skills mo. Para lahat planchado, lahat aariba, lahat aandar. Okay? Good luck and congrats po. Yes na yes, pero marami kang dapat gawin. Okay? So Libra, yun po yung isang tanong, isang sagot ninyo. Ganon din po ang yung July 13 to 19. Saan po kayo nakaresonate? Comment below, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity for today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.